Ang taong ay lubusin upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, sumilaya. Sa kanyang pagkatao, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsiawit ng bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, sumilaya. Nanatili niyang tunay, Spiritong ating gabay, kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya. Bayan, magsiawit ng bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, sumilaya. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Magsiyawit na bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, sumilaya. Magsiyawit ng bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, sumilaya. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit ng bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, sumilaya. Bayan, magsiyawit ng bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Sa pagpasok po ng ika-20 linggo
sa ordinaryong panahon or 23rd Sunday in Ordinary Time, tayong lahat ay magsasama-samang magpasalamat at magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. At kaugnay nito, espesyal nating ipagdadasal, hindi lamang yung mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, yung intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB live streaming, ganoon din po yung sumusubaybay sa atin sa iba't ibang social media platforms natin. Kasama nating ipinagdadasal yung mga may sakit. Makikita nyo po sa inyong kaliwa na nasa aming kanan, dyan sa Divine Mercy, ang mga may sakit na nagpapatingin ngayon at nagpapakonsulta sa doktor. Sabay tayong mananalangin para sa kanila, kasabay ng pagdarasal natin sa mga kabataang ito na isusugo ng simbahan para maging bahagi ng pagdiriwang ng banal na misa bilang altar servers. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng lahat ng nagpamisa ngayong umagang ito, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay inaanyayahan na makipagkasundo, hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating kapwa, lalo't higit ay sa ating Panginoon. At bilang hudyat ng gawaing iyan, tayong lahat ay humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawa nating pagkakasala araw-araw. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katrastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadahilan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsapalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang magbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mong masama, gayunman hindi rin magbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan, na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang angking ginawa, silang nakinabang. Panginoon,
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimbang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Pinakasuling Kristo, ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao, upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa ng paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi po
palagi. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan na makita ninyo sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio na merong 4 na pangyayaring nagaganap sa loob ng isang araw. Ano ho? Ang una ay ang surgical, dental, and medical mission na ngayon po ay isinasagawa dyan sa Divine Mercy Chapel. Kaya tayo ay naririto ngayon. Ano ho, medyo tayo ay sikip na sikip, ano ho, or tayo ay ang apaw, ano ho. Pero pagpasensyahan ninyo at tayo ay may isinasagawa ngayong medical mission sa pakikipagtulungan ng USTMA or University of Santo Tomas Medical Alumni Association, RP Healthcraft Foundation, at Dental Floss Association. Meron din po palang dental. At yan po ay nasa Divine Mercy ngayon. Ongoing po ang ating medical mission. Ikalawa, hindi rin pangkaraniwan o linggo-linggo yung makikita dito sa pambansang dambana na dito ang ating mga altar servers at mga isusugong muli. Patatlo na po yan. Nung una, hindi ko pa po panahon, nung panahon ko, sa pangunguna ni Father Ian at ng Ministry on Altar Servers or Committee on Altar Servers, padalawa na, Father, ano po? Padalawa na hinuhubog natin ang mga kabataang ito para igabay sila sa kanilang paglilingkod naman sa altar. Padalawa pa lang po yan. Ang ikatlo po, hindi rin nyo rin pangkaraniwang makikita sa pambansang dambana na merong grupo or foundation, Cancer Warrior Foundation, na hihingi at lalapit ng tulong sa inyo para matugunan ang mga bata na walang kakayahan, ang magulang, na tustusan ang kanilang pangangailangang medikal para madugtungan ng kanilang buhay kasi sila ay bata pa ay may sakit ng cancer. Nandyan po sila sa ating unahan at mamibigay ng mga leaflets simula ngayon hanggang sa September 23 po. Ikaapat, habang nangyayari itong tatlong ito, naririto tayo ngayon at nagdiriwang ng banal na misa. Ano po ang tinutungo nitong 4 na mahahalagang gawaing ito? Ang tinutungo po nito ay walang iba, kundi ang pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon na palaguin ang pangangailangan ng ating kaluluwa, kaya tayo'y nagdarasal at nasamba sapagkat napakahalaga po niyan bilang pagkain ng ating kaluluwa. And through our altar servers, through the priests acting in behalf of Christ, and through the celebration of the Holy Eucharist at iba pang mga sakramento, ginagawa natin yan. Tapos na ba yung ating pagiging Kristiyano kapag natugunan natin yan? Hindi. Kasi sabi nga ni St. James, faith without work is dead. At kulang ang ating pagiging Kristiyano kung hindi tayo tutugon sa pangangailangan ng ating kapwang ng tinatawag na physical needs or material needs. Kaya nga, nandyan ang medical mission. Kaya nga, nandyan ang ating pagpapakain ng lugaw at tinapay sa mga nagugutom at mga kailangan nito. Kaya nga, nandyan ang ating pagmamalasakit sa mga batang gustong makatapos ng pag-aaral pero kinapos sa pinansyal na tulong. Kaya meron tayong scholar ni Pio
Pero hindi lamang ito ang mga pamamaraan kung papaano tayo palalaguin ang kaluluwa at katawan. Napakaganda ng paalaala sa atin ng unang pagbasa bilang tugon sa ating pagiging binyagan. Sabi ni San Pablo, sabihin mo sa mga taong nawawala na sila ay hahatulan ng Diyos ng kamatayan at meron kang pananagutan at makakasama ka sa parusang ito kung hindi mo gagawin ang bilin ko. Yan ang, to reword the message of the Lord to Saint Paul. Ibig sabihin, tayong lahat bilang mga binyagan ay hindi nabubuhay lamang ng para sa sarili natin. Tayong lahat bilang mga binyagan ay may pananagutan na alagaan din ang paglago ng kaluluwa at katawan ng ating kapwa. We are our brother's keeper. At ang sinuman na magdadasal lamang at walang pakialam sa kapwa na nangangailangan ng tulong para maakay sa tamang pamumuhay ay mananagot sa Diyos. Kaya itong ginagawa nating ito ay bilang pagtugon o ang mga gawaing ito na aking binanggit ay bilang pagtugon sa pangangailangan natin ng ating kapwa. At tayo bilang mga binyagan ay aakayin sila sa ganitong gawain. At kung hindi sila tumugon sa ating mga paalaala sa ating pagmamalasakit, ano rin ang sabi ng Panginoon kay San Pablo na paalaala din sa atin, doon lamang tayo o doon lamang siya mawawalan ng pananagutan sa Diyos bilang pagpapakita ng pagtupad sa iniuutos ng Diyos. Yang ganyang diwa, mga kapatid, ay sinasabi din sa atin ngayong umaga ng unang pagbasa. Tayo bilang Kristiyano ay hindi lamang nabubuhay para sa sarili lamang natin. Kaya hindi angkop na sabihin natin na wala akong pakialam sa iyo. Bahala ka sa buhay mo. Mag-isa ka. Walang puwang yan sa ating bilang Kristiyano. Ang malimit na magsabi nito ay pagano. Ibig sabihin, hindi niya batid ang diwa ng kanyang pagiging Kristiyano. Walang sino man na Kristiyano ang mabubuhay ng para sa kanyang sarili lamang. Ang bawat isa sa atin ay may pakialam sa bawat isa at may pananagutan upang siguraduhin kasama natin sila din ay lalago bilang anak ng Diyos. Yang ganyang kaisipan ay kitang-kita natin sa mabuting balita. Bahagi ng buhay natin ang tinatawag na hindi pagkakaunawaan. Bilang tao, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi naman lahat ay sumasang-ayon sa ating paniniwala at paninindigan. At diyan nagsisimula kung minsan ang sigalot. Diyan nagsisimula kung minsan ang hindi pagkakaunawaan. Pero paalaala ng mabuting balita,
na katulad ng diwa ng unang pagbasa, ay ano? Huwag tayong mananatili sa hindi pagkakasundo. We have to be reconciled with our brothers and sisters in the Lord. At nagtuturo ang ating mabuting balita kung papaano tayo magmamalasakit sa ating kapwa para huwag manatili tayong malayo sa kanila. Bakit? Sapagkat tayo ay may pakialam sa paglago ng bawat isa. At papaano daw ba ang makipagkasundo the Christian way? Kung tayo ay may malasakit sa ating kapwa, itinuturo sa atin na huwag natin silang imarites kaagad. Kung minsan, gusto ko agad nating imarites ang mga taong hindi natin nakasundo. Sabi ng Panginoon, turo ng Panginoon, huwag. Kung tunay tayong may malasakit, kausapin muna natin. Tingnan natin kung mariresolve yung ating hindi pagkakaunawaan. At kung sakaling hindi makinig, humana pa nung ang credibility ay maayos, kung saan magiging witness sa ating desire na makipagkasundo. At kung sakaling hindi, saka pa lang natin dalhin sa simbahan. Now, hindi ibig sabihin nito, pagka nadala na natin sa simbahan, ay mananatili na tayong unreconciled sa taong ito dahil hindi sila nakinig sa first and second steps na bilin ng mabuting balita. Hindi. Provisional lamang yan. Dapat laging bukas ang ating puso sa mga taong meron tayong hindi pagkakaunawa or meron tayong tinatawag na disparity in belief. At dahil dito, ibubukas natin ang ating puso para sa kanila hanggang sa tayo ay ma-reconciled sa bawat isa or sa mga taong hindi natin nakasundo. Ano ang pinupuntos nito? Ang pagiging mapagmalasakit sa ating kapwa, ang pagtulong sa ating kapwa upang sila'y akayin patungo sa paglago, hindi lamang ng isip at puso, hindi lamang ng kaluluwa, kundi paglago bilang tao, katawan at kaluluwa. Mga kapatid sa ganyang diwa, sana huwag nating isipin lamang kung paano tayo mabubuhay para sa ating sarili. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, kung tayo ay tunay na Kristiyano, meron tayong obligasyon na isama ang ating kapwa sa ating paglago bilang binyagan. At ang pagsamang yan sa ating kapwa ay pagpapatunay ng ating pagtupad ng panawagan ng ating Panginoong Hesus na kasamang palaguin hindi lamang ang ating sarili, kundi ang ating kapwa na palaging nangangailangan ng ating pagkalinga at pagmamahal. Tatandaan natin, ang palaging ipinapalaala sa atin ng simbahan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung tunay kang Kristiyano, kung tunay tayong Kristiyano, palagi tayong may malasakit sa kapwa. Palagi tayong may malasakit sa kanilang paglago, hindi lamang pangkaluluwa, kundi pangkatawan. Palagi tayong may malasakit sa simbahan na palaging nag-aanyaya sa atin na mahalin, ibigin, hindi lamang ang Diyos, kundi ang ating kapwa.
Ang lahat ng kabataang aatasan o ikokomisyon bilang mga altar servers ay maaaring magsitayo. Minamahal naming Kura Paroko, Reverendo Padre Oscar Andal, narito po ang mga kabataang nagnanais maglingkod sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio bilang mga altar servers. Nakita po naming handa na silang maging mga kasapi nito. Minamahal na mga kabataan, ang inyong pagtayo sa harap ng altar at sa harap ng bayan ng Diyos ay sagisag ng inyong pagnanais na maglingkod kay Kristo bilang mga altar servers. Nalalaman ba ninyo ang ibig sabihin nito? Opo, nalalaman namin ng kahulugan nito. Sa aming pagiging kasapi ng altar servers, nais naming mahalin ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa misa, pagtulong sa simbahan, at pagbibigay ng mabubuting halimbawa sa kapwa. Nakahanda ba kayong ilaan ang inyong sarili at panahon para sa tungkuling ito at tanggapin ito ng may pananagutan? Opo, nakahanda po kami. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbabasbas at pagsusuot ng mga sutana. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga kasuotang ito sa karangalan ng aming patrong si Santo Padre Pio. Naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya. Ang iyong mga lingkod ay nangangakong magmamahal sa iyo at tutulong sa kanilang kapwa bilang alaala ng mga gawaing paglilingkod ng aming pintakasi sa iyong ikararangal at sa ikabubuti ng iyong sambayanan. Paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Ngayong kayo'y handa ng maglingkod sa altar. Sambitin ninyo sa harap ng Panginoon at ng pamayanang ito ang inyong pangako ng katapatan sa mga tungkulin ninyo bilang mga altar servers. Panginoon, narito ako handang paglingkuran ka. Sisikapin kong maging tapat sa aking tungkulin na maglingkod sa pagdiriwang ng misa at tumulong sa anumang gawain ukol sa simbahan. Sisikapin kong magbigay ng mabuting halimbawa sa lahat at turuan ng aking kapwa na igalang ang iyong tahanan. Nawa ako ay maging tapat na lingkod mo sa tulong ni Maria ang aking ina at ni Santo Padre Pio na aming patron. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagpapanibago ng mga dating kasapi ng altar servers. Mangyari lamang na magsitayo ang mga kabataang magpapanibago ng kanilang tungkulin. Ngayong kayo patuloy na maglilingkod sa altar, wikaan ninyo muli sa harap ng Panginoon at ng pamayanang ito ang inyong pangako ng katapatan sa mga tungkulin ninyo bilang mga altar servers. Panginoon, narito ako muli, handang paglingkuran ka. Ipagpapatuloy ko muli ang katapatan sa aking tungkulin sa paglilingkod sa pagdiriwang ng misa at pagtulong sa anumang gawain ukol sa simbahan. Sisikapin kong patuloy na makapagbigay ng mabuting halimbawa sa lahat at turuang muli ang kapwa igalang sa iyong tahanan. Nawa, ako ay patuloy na maging tapat na lingkod mo. Sa tulong ni Maria ang aking ina at ni Santo Padre Pio na aming patron. Amen. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, nasaksihan nating lahat ang pag-ibig ng mga kabataang ito sa ating Panginoon at sa kanyang tahanan. Maging tunay nawa na huwaran sila para sa lahat. Ngayon, makiisa tayo sa kanilang kaligayahan at ipakita nating lahat ang ating pagsang-ayon sa kanilang dakilang adhikain. Narito ang mga bagong kasapi at mga nagpapanibago ng kanilang tungkulin bilang mga kagapaglingkod sa altar. Palakpakan po natin silang lahat. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang banal na misa. Magsitayo ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na saan man may 2 o 3 natitipon sa ngalan niya, siya'y naroroon kasama nila. Sinasabi rin niyang anumang kahilingan sa ngalan niya ay tiyak na ipagkakalob ng ating amang nasa langit. Dahil sa ganitong pangako, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, huwag nawa siyang magsawang ipahayag ang ebanghelyo ng pagbabalik loob at pagpapatawad sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo at lahat na nanunungkulan sa simbahan, nawa magiliw nilang
mapapalahanan ang mga mananampalataya laban sa kanilang kapabayaang moral. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat nating kapatid na lumalabag sa utos ng Panginoon, nawa dinggin nila ang panawagan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga mapaghusga ng marahas, huwag nawa silang makalimot sa Kristiyanong pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lolo't lola, nawa pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, nawa matuto tayong pakumbabang tumanggap ng pagwawasto at matuwid sa ating kapwa na may pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ni Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tinuruan mo kaming maging propeta sa lahat naming mga kapatid, lalo na sa nangangailangan ng pagwawasto. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob at tapang na kailangan para sa aming pagtupad sa tungkuling ito at sa gayoy makatulong sa kanilang kaligtasan nang sila'y makabahagi sa iyong kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa mga buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilakaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghaing ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pamamagitan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalubig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat na maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pinayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa
ni Gilbert, naming obispo, tanang kaparian at buong pamilyang tinipon mo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama net sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, Sa tagubili naman ng kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at taliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. My heart, I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin, and that he has prevailed. In his glory, in his new life, we partake. I know he lives as he has promised. For me is risen that from fear I may be free. Not even death
can separate me from him whose love and might remain in me? In my heart, I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Overseen, and that he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. For I have sinned and touched him risen. To all the world will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in our hearts may live his memory. I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Overseen, and that he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. And all the earth shall bow before him. His blessed name all will adore on bended knees. His truth shall reign, so shall his justice. In Christ my Savior let all glory be. I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Overseen, and that he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Bago po ang pagpapasalamat ng ating kura paroko, ilan lamang mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan namin sa inyo, makikita nyo po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ikatlo, ating ipinagbibigay alam na tayo ay one way ang daan patungo dito papasok sa pambansang dambana at gamit ang ating main arc entrance, yung malaki pong arko dito sa likod, tayo ay may malalaking mga safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito po'y tulong para po sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikaapat, bilang paghahanda po sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa September 23 at sa adhikain nating makatulong sa mga walang kakayahang magpa-ospital, ngayong maghapon po ay kasalukuyang nagsasagawa ng libreng medical, dental at surgical mission dito po sa pambansang dambana. Nariyan po yan sa ating Divine Mercy Sanctuary. Ito'y sa pakikipagtulungan ng UST Medical Alumni Association sa pamamagitan ni Dr. Wonchay at ng RP Healthcraft Carrier Foundation Incorporated sa pangunguna naman ni Dr. Sanchez at Dr. August Vergara. Maraming salamat po sa inyong mga nagpaabot at nagpapaabot pa rin ng tulong pinansyal na ating inilalaan para sa mga pagkain ng ating mga doktor at ng mga pasyente ngayong maghapon. Ikalima, tulad ng nabanggit ng kura kaninang homilya, ang Cancer Warriors Foundation Incorporated ay naririto po sa pambansang dambana upang mangalap ng tulong pinansyal para sa mga batang nakikipaglaban sa sakit na kanser. Para po sa inyong mga donasyon, mangyaring makipag-ugnayan kayo sa kanilang mga volunteer sa paligid ng simbahan o ipadala ang inyong donasyon sa mga detalyeng makikita sa ating screen. Sila rin po'y nananawagan na baka kayo may mga kakilala na mga batang may sakit na kanser na walang kakayahang magpa-ospital, kayo po'y makipag-ugnayan sa kanila para po sa mga gawaing pakikipag-ugnayan ng pangangalaga sa mga batang ito. At ika-6, ngayong darating na Webes, ika-14 ng Setyembre, ay sisimulan natin ang Misa Nobena sa karangalan ng mahal na patrong Santo Padre Pio. Ang nobena po ay sa alas 4:30 ng hapon, nasusundan ng misa ng alas 5 ng hapon. Kayo po ay magagabayan ng ating mga schedule na nasa Facebook page at nasa malalaking tarpaulins na nakalagay sa paligid ng pambansang dambana.
Sa ganito pong diwa kami ay muling kumakatok sa inyong mabubuting puso at humihingi ng tulong pinansyal para naman po sa pagkain na ating ilalaan sa mga pari at mga tagapaglingkod na gaganap para sa ating misa nobenaryo. Para po sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan kayo sa ating pamisahan o sa ating opisina. Maraming salamat po. Ang Pater Oka po ay magpapasalamat. Bago ko po ibigay o igawad ang huling ang pagbabasbas, gusto ko pong samantalahin ng pagkakataong ito para pasalamatan yung mga nakatulong natin, tumulong sa atin financially at tumulong sa atin physically. Ganon din po yung mga nariritong mga doctors, healthcare professionals para po maisagawa ang ating surgical, dental, and medical mission today. Ito po ay bilang paghahanda doon sa nobenaryo at kapistahan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa USTMA or University of Santo Tomas or Pontifical University of Santo Tomas Medical Alumni Association na naririto ngayon ang kanilang mga representante upang isagawa po ang medical mission na yan. Salamat din po sa Dental Floss Foundation, mga dentista na kaibigan po ni Dr. Monchay na naririto rin para naman sa mga dental needs ng mga pasyente ngayon. Salamat din po sa RP Healthcare Foundation sa pangunan ni Dr. August at kanyang mga kasamahan para po naman sa Hospital on Wheels na itinatag ni kasamahan ni Dr. Jim Sanchez. Alam niyo po, napakalapit kay Santo Padre Pio ng mga may sakit. Kaya nga po, sa abot ng makakaya ng Pambansang Dambana, atin pong ginagawa ng paraan na itong kanyang pagmamahal na ito sa mga may sakit ay mailapat natin dito sa Pambansang Dambana bilang pagpapatuloy ng kanyang misyon. Ano ang sabi ni Santo Padre Pio? I can do more when I die. At marahil, itong ginagawa nating ito, pangangalaga sa mga may sakit, ay pasimula ng isang gawaing ang Diyos ang may nais. Tulungan nyo kaming magdasal upang tingnan ang kalooban ng Diyos. Baka po ito ay simula ng isang malaking misyon para sa mga may sakit na umaasa kami sa inyong tulong na magiging kabahagi namin sa mga gawaing ito kung kakalooban ng Diyos. Marami pong salamat sa mga nakatulong namin dito. Ganon din po, ating pinasasalamatan ang mga namuno sa pagkukomisyoning ng ating mga bagong kabataang tagapaglingkod sa altar. Palakpakan po natin sila. Salamat po kay Father Ian, ang head ng ating Ministry on Parish Liturgy. Ganon din po sa kanyang mga kasamahan sa paghahanda ng mga batang ito at yung mga pagre-renew ng mga dati ng mga na commission na altar servers. Salamat din po sa Ministry on Social Services headed by Father Jesse Pentino for being able to prepare yun pong medical mission natin ngayon. Salamat din po sa suporta ng local government, City of Santo Tomas, lalo na po sa City Health Office at mga barangay health workers po natin na kasama natin ngayon sa medical mission na ipinadala ngayong umagang ito. Ganon din po sa ating mga TMD, sa mga security men or men in uniform, at sa lahat po ng nakasama natin sa gawaing ito, mula po sa Pambansang Dambana, marami pong salamat. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat din po sa pharmaceutical companies na nakatulong namin para magbigay ng mga medicines, libreng medicines, para po sa ating medical mission ngayon. Sa mga nagpahatid po ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinapay, gardenia, at sa iba-iba pang mga manufacturing companies na tumulong sa atin. Sa mga nag-donate po personally ng kanilang financial na tulong. At sa mga hindi pa po namin napasalamatan, nakalimutan, maraming salamat po sa inyong tulong. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.